Buenos dias, buenos tardes mga amigos, mga amigas, sa aking mga kumpanyeros at kumpanyeras. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, si Attorney Rene Bueno. At ang ating pong pag-uusapan ngayon ay yung nangyaring umpisa ng impeachment trial laban sa Vice President na si Sara Duterte. Kaya medyo maupo kayo muna dahil medyo mahaba-haba ang pag-uusapan natin ngayon. Hindi, mga 15 minutos lang to. Kaya kung may baon po kayong chichirya o kape, ay ilabas nyo muna at medyo masarap itong ating pag-uusapan ngayon. At wag lang kayong matutulog habang nagsasalita ako, dahil ito po ay hindi Senado na pwedeng mag-vlog habang nagtatalumpati ang mga senator judges sa Senate Impeachment Court. Okay, so napakainit ang issue kanina, no? At maraming ni-raise, no, na objection itong si Alan Peter Cayetano at ang kanyang kapatid na si Pia, yung tungkol sa 16 votes, yung 2/3, yung tungkol sa pwede bang umupo yung presiding officer at hindi yung Senate President, no, at magde-designate ng presiding officer na iba. Okay, so medyo mabilis yung naging desisyon ni Senate Presiding Officer na si Jesus Escudero para ma-resolve na lang agad-agad yung mga different objections raised by Cayetano siblings ay nagdesisyon na kaagad siya. Sabi niya, 16 ang kailangang boto para makapag-convict ng isang impeached public official. Okay, so pakinggan natin ang buong detalye kung bakit ganito naging diskarte ni Cheese. At kung sino nga ba ang pwedeng bumalabs o bumaril sa desisyon niyang ito na ginawa niya kanina, di ba? So, mabilis Kaya tumahimik yung mga nagre-raise ng objection kanina regarding the issue on the presiding officer, no, the issue on the 2/3 votes para makuha mo yung 16 votes to acquit or to convict a impeached official. So, magsimula po tayo sa math, no? Alam nyo naman dito sa atin, no, sa bansa natin, kahit sa eleksyon o sa bilangan ng boto sa barangay, laging may magic yan. Okay, sabi ng iba, ang dapat daw maging basehan, considering the fact na 2 senador ang nakakulong, 1 nagtatago, so 21 na lang ngayon ng mga active senators. So, kailangan dun ibase ang 2/3 votes. Pero sabi nga ni Jesus Escudero kanina, so ang sinasabi ng konstitusyon ay all members of the Senate. So he was referring to the 24 members of the Senate. So 16 ang required number of votes in order to convict the impeached public official. Okay, so hirap maging senador, no? Kailangan mo pang mag-compute, no? At meron pang taguan dyan, di ba? Katulad ng isang senador, nagtatago hanggang ngayon, no? Nag-umpisa na impeachment trial, hindi mo malaman kung nasa saan, okay? Pero sandali lang. Sabi ni Jesus Escudero, ang magic number para makapag-convict, no, ng isang public official ay 16 votes, okay? So, bakit 16 votes? Kasi sabi niya, ayon sa 1987 Constitution, ang kailangan para sa conviction ay 2/3 of all the members of the Senate. Tama naman, sabi ng Constitution, all members of the Senate. 2/3 of all the members of the Senate. Dahil 24 ang kabuuang upuan sa Senado, 24, no, kukunin mo yung 2/3 yan. So, ang suma total ay 16 na senador. Okay, so ang hirit ni Cheese ganito kahit nasaan ka pa, kahit nasa kulungan, kahit nasa abroad, o nagtatago sa ilalim ng kama o sa saya ng lola niya ang isang senador, 24 pa rin ang kabuuang membro ng Senado sa papel. Sa papel. Kaya 16, no? 16 pa rin ang target na number of votes in order to convict the impeached public official. So, dahil dito, ang opinion ni Cheese is 16 votes pero maraming legal luminaries, mga constitutionalists, na sinasabi, yung ini-invoke yung doctrine ng Abilino versus Cuenco, na kung saan, kung ilan lang talaga yung active members of the Senate, yun ang bibilangin. Okay? So, tuloy nagkakaroon ng banggaan ng batas At may mga legal expert na sumisigaw ngayon na, Hoy Cheese, paano naman ang Abilino versus Cuenco doctrine? So, maraming maraming nagsasabi katulad ni I think it was former Supreme Court Justice
Antonio Carpio na isa yan sa naniniwala na dapat do sa actual members ibase, no? Dahil marami ng tatlo na yung wala eh. Okay? So, dun sa Abilino versus Cuenco na kaso, sinabi po ng Korte Suprema na kung ang isang senador ay wala naman sa bansa o hindi pwedeng makaboto, hindi sila dapat isama sa pagkwenta ng majority or quorum. Parang lang yun parang ganito sa inuman, no? Pag nagiinuman ang barkada, kung sino lang ang nakaupo sa lamesa, sila lang ang kasama sa hatian ng bayarin dun sa iniinom nila. Hindi mo pwedeng singilin yung tropa mong natutulog na sa bahay nila. Di ba? Wala na doon sa lamesa eh. So, ang singilan, kung sino yung tropa mong ando doon lang sa harapan ng lamesa, ang siya lang mag-chip in para bayaran yung bill ninyo sa iniinom ninyo, pati yung pulutan ninyo. Di ba? So, pero, pansinin nyo, bakit pinilit ni Chis ang 16 kahit alam niyang may nagre-reklamo gamit ang Abilino versus Cuenco doctrine. Okay? Sa akin, ang tingin ko ganito tactical move yan yung ginawa ni Chis Escudero. Simple lang ang sikreto dyan. Mga amigos, mga amigas, gusto lang kasi ni Chis na mapabilis ang proseso ng impeachment trial. Kung iintindihin mo yung argumento, papakinggan mo ng papakinggan yung argumento ng mga nag-o-oppose doon sa presiding officer sa 2/3 votes, abay, aabutin ka ng siyam-siyam dyan, baka hindi matapos, no? Yung araw, tapos na yung araw, yung pa din ang pinag-uusapan, debate ng debate. Alam nyo naman sa Senado, kapag pinagdedebatihan pa nila bago magsimula, kung 16, kung 14, o kung ilang boto ang kailangan, aabutin sila dyan ng Disyembre at kumakanta na si Jose Marichan. Hindi pa sila tapos magresolba doon sa issue na pinag-uusapan at pinagdidebatihan nila. Pasko na, wala pang solusyon. Okay? So mag-aaway-away muna sila sa kahulugan ng salitang all members. Does it mean all 24 members or all active members? Di ba? Based on the doctrine of Abilino versus Cuenco. Baka mamaya mag-recount pa yan ng mga buhay at patay na senador. Delikado, baka magsibangon yung ibang patay na senador. So, kaya ang ginawang estratehiya ni Chis, no, nag-ruling agad siya ng 16. Ano sa tingin ninyo ang dahilan bakit gumawa kagad ng ruling si Senator Chis Escudero? Ito personal opinion ko to base doon sa observation ko kanina. Okay, ang dahilan dyan, para matapos na yung diskusyon, no? Yung sinimulang diskusyon, argumento, debate ni Cayetano. Okay? Formal nang nagbukas yung impeachment trial, no? At ang dapat nangyari doon kanina, nag-umpisa na kagad yung mismong trial, no? Nag-introduce kagad ang prosecutors, ang private counsel, ang defense counsel. Pero nabibinbin no? Nadidelay. No, definitely pag nadidelay, pati presentation of evidence, madidelay yan. So, inisip siguro ni Chis, no? Sige, ibato ko muna tong numerong 16 para umandar na yung makina. Natuloy na yung impeachment trial na makapag-umpisa na, okay? So, total, pwede naman natin itong amendahan o baguhin, no? It's either mamaya or bukas, no? Habang tumatakbo ang trial kapag may formal ng umapila, okay? Kasi pwedeng apilahin yan okay? Parang kapag nasa out of town trip kayo ng barkada, ganito yan. Sige, ituro mo muna kahit anong direction para lang umandar ang sasakyan. Tsaka na tayo tumingin sa Waze o sa Google Map kapag wala na sa highway tayo, kapag nakausad na yung sasakyan, papunta doon sa highway. Okay? So, ang tanong ngayon dito, since nagdesisyon, 16, hindi naman final yon, no? At anong decision lang naman yung si Senate Presiding Officer. Hindi naman si Chis ang Senado no? Collegial body yan, di ba? So, sino ang pwede mag-correct doon sa naging desisyon ni Chis? Kung mali nga ang kalkulasyon o ruling na ito ni Chis Escudero, sino ngayon ang may kapangyarihang magbago nito? Sige nga. So, alam nyo po, may dalawang paraan para makorek yan. No, yung ruling na 16 votes. Okay?
ang paraan dyan, yung mga senator judges, no, ay pwedeng umapila doon sa naging desisyon na 16 votes ang magiging basihan para makapag-convict ng isang impeached public official. Ang Senado po kasi bilang isang impeachment court ay may sariling rules. Hindi dahil presiding officer si Chis Escudero ay siya na ang absolute dictator ng Senado. Hindi po kaharian ng Senado, no? Ayan po ay mga senador na ibinoto ng taong bayan, collegial body yan, hindi lang isa magdidesisyon. Pinag-uusapan niya ng buong Senado at kung sino ang mas may malaking boto, yun po ang masusunod sa Senado, hindi isang tao. Ngayon, kung may isang senador na sa tingin ninyo ay mali, na sa tingin niya ay mali si Chis Escudero, pwede siyang tumayo at magsabing, I object, Mr. Presiding Officer. Yun ang mangyayari. Sususpendihin ang sesyon. Magpupulong ang mga senador na parang mga hurado. Pagkatapos, boboto sila. Kung mas maraming senador ang bumoto laban sa desisyon ni Chis, ma-overturn yan. No, yung ruling, ma-overturn ang ruling niya, masusunod ngayon kung ano ang gusto ng mayorya sa Senado. Yan po yun. So, pwedeng baligtarin. Hindi naman final. Kumbaga sa judgment of the court, hindi yan final and executory judgment. It can be amended later on if there is one senator who will raise his objection and make an appeal, and then there will be a voting on the matter. Kung sino ang mas marami, yun ang masusunod. Kaya kung gusto nilang gawing 21 yung basihan ng computation ng 2/3, nasa kamay po yan mismo ng mga senador, no, upang burahin yung ruling ni Chis Escudero kaninang hapon. Okay? So, hindi permanenteng desisyon yan. Okay? So, may pangalawang paraan pa dyan. Bukod dun sa internal, no, na appeal, ay ang Supreme Court ay pwede ding maglabas ng desisyon. Ganito yan. Kung sakaling matigas ang ulo ng Senado at ayaw nilang baguhin ang ruling, ang susunod na pwedeng takbuhan ay yung mga nakatoga doon sa Padre Paura, yung Supreme Court of the Philippines, no? Yung kataas-taasang hukuman. So, pwedeng takbuhan yan. Sino tatakbo dyan? Siyempre, yung mga prosecutors, no? Yung public prosecutors, yung mga nasa Congress na naging public prosecutors. So, paano gagawin yan? Pwedeng maghain ang kampo ng sina Congresswoman Luistro, no, yung House prosecutors na tinatawag natin, ng petition for certiorari under Rule 65 of the Rules of Court. Sasabihin nila sa Korte Suprema, mga kagalang-galang na justices ng Supreme Court, si Chis Escudero po at ang Senado ay nagkukumit ng grave abuse of discretion. Sobra-sobra po ang pambabaluktot nila sa batas. At mukhang hindi na sumasang-ayon sa kasalukuyang sitwasyon at iba ang kanilang gustong ipatupad na patakaran sa Senado at sa impeachment trial court. Okay, so alam nyo noon may hilig ang Korte Suprema na maghugas kamay, no? Gagamitin nila yung political question doctrine. Okay, madalas yan nagagamit yan ng Korte Suprema. So ayaw makialam ng Korte Suprema. Kumbaga parang naghuhugas kamay sila dyan. Ayaw nila talagang madamay sa mga ganyang usapin. So nagagamit palagi yung political question doctrine. Ibig sabihin, away politika yan. Kayo sa Senado ang mag-ayos niyan, huwag nyo kaming isama. Ganyan din ang nangyari nung una sa mismong kaso ng Abelino versus Cuenco, na ilang beses na nating na-discuss dito sa aking YouTube channel. At ngayon nga ay medyo inuulit natin sapagkat sa aking pananaw ay ito yung applicable doctrine. Okay? Pero sa ilalim ng 1987 Constitution, binigyan ng mas malaking kalamnan ang Korte Suprema.
kung may malinaw na paglabag sa konstitusyon, gaya ng kulang o maling bilang ng botohan para sa impeachment, pwede na pumasok ang Korte Suprema bilang referee para sabihin, teka muna, mali ang bilang nyo, balik tayo sa simula. Okay? So, pwedeng ganon, pumasok ang Korte Suprema kung may magpapile ng petition for certiorari under Rule 65 of the Rules of Court. At dyan pwede siyang mamagitan ngayon kung makikita niyang may mali ang sistema ng pagboto sa impeachment trial court. Okay? So, sa madaling salita, mga amigos, mga amigas, ang ginawa po ni Chis Escudero kanina, no, ay isang tactical move o isang estratehiya. Imbis na ma-stuck sila sa traffic ng legalismo sa unang araw pa lang, nagbigay siya ng ruling para lang ma-expedite o mapabilis ang pag-usad ng paglilitis. Alam niya ni Chis Escudero, alam niya sa sarili niya na ang desisyong ito ay hindi nakaukit sa bato. Pwede pa po itong mabago, no? Pwede itong matuligsa o maamyendahan ng mga kapwa niya senador o sabi ko kanina ng Korte Suprema, no, sa mga susunod na araw through the filing of a petition for certiorari under Rule 65. Okay? So, sana po naintindihan ninyo ating lecture kanina kasi kanina na after the decision of Chis Escudero, medyo madaming parang nainis, parang sabi, ano ba yung si Chis? No, hindi natin maintindihan kung sino ba kakampi niyan. Bakit ganun? Parang gusto niya 16. Almost impossible na makakuha ng 16. Bakit? 21 na lang yung active members tapos may mga haharapin pang kaso katulad ni Bongo na mayroong chismis na padating ang warrant of arrest galing sa ICC. So pag nangyari yun, 20 na lang hanggang mabawasan yan. Hypothetically, paano kung 15 lang ang natirang senador sa impeachment trial court? Paano mo pa makukuha yung 16 votes kung susundin mo yung all members of the Senate, no, as the basis of the computation of 2/3 votes? Sige nga, paano mo kukunin yung 16 votes? 15 yung natira, no? Hypothetical tayo dito. Paano kung 15 na lang yung senador na naiwan dahil nakasuhan, may nadisgrasya, at kung ano man ang nangyari doon sa ibang senador. Nakakulong yung tatlo, may makukulong pa, may mapupunta doon sa International Criminal Court. Paano kung may nangyari doon sa iba, nakakulong din? So 15 natira. Ano mangyayari sa impeachment? Wala. Libreng-libre yung impeached public official. Libreng-libre si Vice President Sara Duterte. Sapagkat, it is almost impossible na makuha may 16 votes kasi 15 yung natirang senador. Di ba? So, common sense, no? Hindi pwedeng sa lahat ng pagkakataon, literal lang interpretasyon natin sa saligang batas. Sapagkat, sabi ko nga nung mga nakaraang vlog natin, no? Ang Constitution is a living document. Dapat maging flexible yan, dapat elastic yan. No, sumusunod yan sa takbo ng panahon. No? Katulad ngayon, sino ba makakapagsabi na magkakaroon ng ganitong klaseng sitwasyon sa ating Senado? Na 3 yung makakasuhan, 1 yung magtatago, at may makakasuhan pa, may warrant of arrest na lalabas galing sa International Criminal Court. Walang nakapagsabi niya, wala nakapag-anticipate niyan. So this is actually a very rare, no, situation. At ang ating namang Senado, ang ating namang impeachment trial court ay sui generis, no? Kakaiba yan, no? So kung kakaiba yan, kailangan kakaiba din ang ruling dyan. Di ba? So, hanggang dito na lang po. Sana po nagkaroon kayo ng konting liwanag sa nangyari kanina sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na kung bakit binilisan, bakit nag-agree sa 16 votes. No? Kasi kung bibigyan ng so much time yung argumento, debate ng mga Cayetano kanina, ay walang matatapos, no? Itong araw na to tungkol dyan sa impeachment trial. So hanggang dito na lamang po. Ito kong muli ang guling ko, Atty. Rene Bueno. Pagod ka na ba sa na komplikado? Mga termino parang alien sa ulo. Huwag kang mag-alala.
andito kami.